Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Ola, isang simpleng babae mula sa probinsya. Dumating ako sa Maynila mga 6 na buwan na ang nakakaraan upang magtrabaho bilang katulong sa isang malaking bahay sa Quezon City. Nang magdesisyon akong magtrabaho, dito, wala akong ibang layunin kundi ang magtulungan at magtrabaho ng tahimik. Hindi ko inaasahan na magiging masalimuot ang mga susunod na araw ko sa bahay na ito. Si Sir Marco, ang amo kong lalaki, ay may itsurang hindi mo basta-basta malilimutan. Matangkad, moreno, at may maayos na katawan. May mga pagkakataong hindi ko maiwasang pagmasdan siya, lalo na kapag nakatambay lang siya sa sala o nasa harap ng kusina, palaging nakasuot ng polo. Kahit nasa bahay lang. Nais ko mang pigilan ng mga nararamdaman, may kakaibang kuryente sa pagitan namin tuwing magtitinginan kami. May mga pagkakataong magbabalik ang tingin niya sa akin at ako'y natatakot. Natatakot dahil parang alam niyang may nararamdaman ako para sa kanya. Ang asawa ni Sir si Ma'am ay madalas wala, nasa ibang bansa o abala sa mga event. Kaya sa bawat araw, ako na lang ang kasama ni Sir sa bahay. Sa almusal, ako lang at siya. Sa tanghalian, ako lang at siya. Hanggang sa gabi, kapag si Ma'am ay wala, kami na lang dalawa. Minsan, habang nagkakasama kami sa sala o sa kusina, hindi ko maiwasang pakiramdam na may nangyayari sa hangin. Parang may hindi nasasabi, mga tingin na hindi kayang ipaliwanag. Sana'y iniwasan ko ang mga tingin na iyon. Pero hindi ko magawa at tuwing magtatagpo ang aming mga mata, may matinding hiwaga na sumasakop sa akin. Isang pakiramdam na parang lahat ng nangyayari sa paligid ko ay nagiging malabo. Tanging kami na lang ni Sir ang naroroon. Isang araw, pagkatapos niyang magtanghalian at ako'y naghuhugas ng pinggan, lumapit siya sa kusina. Inabot niya ang isang tasa at hiniling na pakitimpla ko ng kape para sa kanya. Habang nagsasalin ng kape, naramdaman ko ang bigat ng mga mata niyang nakatutok sa katawan ko, mula ulo hanggang paa. Tumango lang ako at iniwasan siyang tignan. Pero naramdaman ko ang init ng katawan ko at sa loob ng puso ko, may nararamdaman akong hindi ko kayang ipaliwanag. Hindi ko alam kung dahil ba sa tagal kong walang nararamdamang atensyon mula sa ibang tao o kaya naman ay dahil kay Sir. Yula, tawag niya, pakisabi kay Ma'am na magpapaschedule ako ng isang meeting ngayong hapon. Magtutulungan tayo. Ang mga mata niya ay kumikislap at nginitian niya ako ng may kasamang pilyong ngiti. Sa bawat salita niya, may kakaibang init na bumangon sa katawan ko. Hindi ko kayang ipaliwanag ang damdamin ko sa bawat galak na sumisiksik sa aking dibdib, bawat sulyap na ipinapadala niya sa akin. Kahit natahimik lang ako, parang may isang malupit na sigaw sa aking puso na pilit niyang pinapansin. Hindi ko alam kung anong epekto ang ibinibigay ko sa kanya. Pero sa loob-loob ko, natatakot ako. Natatakot na baka malapit ko nang masira ang lahat. Hanggang sa isang gabi, nang mag-isa siya sa bahay, at ako lang din ang naroroon. Hindi ako sigurado kung bakit ako napagawi sa kwarto ng mag-asawa. Pero nang makita kong mag-isa siya, may pakiramdam akong hindi ko kayang itago pa. Lasing si Sir, at kahit lasing, may kalinawan sa mga mata niya. At sa bawat patak ng ulan na tumatama sa bubong ng bahay, unti-unti akong naluha. Walang ibang makikinig sa akin kundi ang hangin na dumadaan sa mga bintana. Habang naglalakad siya papunta sa kusina, natanaw ko siya mula sa may gilid. Isang tingin lang, isang sulyap lang, at muling nagtagpo ang mga mata namin. Hindi ko alam kung anong nangyari. Basta naramdaman ko na lang na para bang may isang puwersang nagsabayan ng aming katawan. At noon ko na lang naisip na hindi ko kayang pigilan ang lahat ng nararamdaman ko.
Huwag mong gawing komplikado to, Yula. Ang sabi niya, sabay hawak sa kamay ko. Hindi ko na kailangang mag-isip pa. Bawat segundo ay naramdaman ko ang katawan niya, ang init ng kanyang mga kamay, ang malalim niyang paghinga na nagdagdag ng init sa katawan ko. At bago ko pa man malaman, ang lahat ng nararamdaman ko, lahat ng nakatagong pagnanasa, ay nagsanib sa isang sulyap, isang sandaling hindi ko alam kung paano ko nagsimula at kung paano ako napunta doon. Ang mga nararamdaman ko, kahit na hindi ko matanggap, ay patuloy na bumangon at sumabog ng hindi ko inaasahan. Nais ko lang na maging tapat sa aking nararamdaman. Kaya't narito ako, naglalakas loob na ibahagi ito sa inyo. Isang gabi ng tag-ulan, nang ako at si Sir Marco ay magkasama lamang sa bahay. Wala si Ma'am sa bahay, kaya't ang mga alingaw-ngaw ng patak ng ulan sa bubong ng bahay ay ang tanging ingay na naririnig ko. Si Sir, na noon ay maghapon na walang pahinga, ay dumating sa bahay na halatang lasing. Mabilis na tinungo ang sala at tumagilid sa sofa. Eula, tawag niya sa akin habang papalapit ako. Sana'y tapos na ang araw mo at pwede ka nang magpahinga. Mabilis ko siyang nilapitan, natatakot, at medyo kinakabahan. Alam kong lasing siya, pero may mga tingin pa rin siyang iba. Minsan, may mga tao na hindi na kailangang magsalita. Ang mga mata pa lang ay nagsasabi na ng lahat. Ganito ang mga mata ni Sir Marco sa gabing yun. Parang hindi niya na kayang pigilan pa ang mga nararamdaman. Ang tanging naramdaman ko ay ang init ng katawan ko. Ang kakaibang kuryente na hindi ko kayang itago. Nakita ko ang mga mata mo, Yula. Ang sabi ni Sir habang bahagyang ngumiti. Hindi mo na kailangan magtago. Ang tagal na nating nagkakasama, hindi ba't alam mong may nararamdaman din ako? Hindi ko siya sinagot. Pero ang puso ko ay nagsimulang maglaho ang takot at pinalitan ng isang matinding pagnanasa. Hindi ko alam kung saan ako tutungo. Pero sa mga gabing ito, wala na akong magawa kundi sundan ang pusong tila ba hindi na kayang pigilan pa. Habang patuloy siya sa pagsasalita, nahulog ang kanyang kamay sa aking braso at ang init ng kanyang katawan ay tila nagdulot ng matinding kuryente sa aking buo. Totoo nga, ang tagal ko nang nararamdaman ito, Yula. Ang sabi ni Sir, ang hirap, hindi ba? Hindi ko alam kung paano sumagot. At sa isang saglit na iyon, ang aking mga labi ay nahulog sa kanya. Isang halik na matagal ko nang pinigilan. Bawat galaw ng katawan namin ay tila sinusundan ng hangin. Ang pagkiskis ng aming mga labi ay nagdulot ng init na tumagos sa aking mga kalamnan. Higit pa sa isang simpleng halik, ito ay tila isang pagsabog ng lahat ng naipon na nararamdaman. Habang nagtatalo ang mga alon ng aming pagnanasa, hindi ko na alam kung paano patatapusin ang lahat ng ito. Hindi ko na malayan. Nasa guest room na kami. Ang bawat sandali ay tila napakabigat, puno ng mga saloobin at takot na hindi ko kayang ihayag. Mabilis, masidhi, at puno ng init, ang katawan ni Sir Marco ay naroroon at wala na akong magawa kundi sundan siya sa lahat ng gusto niyang gawin. Ang mga gabing iyon ay hindi ko na kayang bawiin at ang init na naramdaman ko sa katawan ko ay tila umabot hanggang sa aking kaluluwa. Ang sumunod na mga oras ay magkahalong saya at guilt. Halos hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Tumigil, ako saglit at tumingin kay Sir, hindi malaman kung paano mag-react. Ngunit wala na akong magawa. Si Sir, matapos ang lahat ng nangyari, ay natulog at tila hindi na naaalala ang lahat ng nangyari. At nang magising kami, walang sinabi. Walang nangyaring espesyal. Parang ang lahat ay bumalik sa dati. Wala ni isang sulyap, wala ni isang tanong, at ako,
Naiwan na naman sa gitna ng kalituhan. Paano ko ba ipapaliwanag sa sarili ko ang lahat ng iyon? Hindi ko alam kung may iba pa siyang nararamdaman o kung isang pagkakamali lang iyon. At ako, naiwan. Nagtataka kung kailan ko ba haharapin ang mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Ang mga nararamdaman ko ay tila isang mabigat na pasanin na hindi ko kayang ipaliwanag. Ang isang gabi ng init at pagnanasa ay tila naging isang malupit na laro. At ako, hindi alam kung paano haharapin ang mga susunod na araw. Sa mga sumunod na araw, si Sir Marco ay tila naging malayo sa akin. Hindi ko na siya matanaw sa mga mata niyang dati ay puno ng init at pagnanasa. Parang nag-iwas siya. At kahit ang simpleng mga galak at halakhak ay tila iniiwasan. Ako, na noong gabi ng aming pagkakasala ay puno ng saya. Ngayon ay naglalakad na parang isang anino sa kanyang buhay. Hindi ko kayang itago ang sakit na nararamdaman ko. Bawat galaw ko ay puno ng pag-aalala. Minsan, kapag ang mga kamay ko ay hindi sinasadyang magtama sa kanya, ang mga mata niya ay malalamig at mabilis siyang lumilipat ng pwesto. Hindi man lang tumingin sa akin. Pakiramdam ko, ang lahat ng iyon ay parang isang masakit na laro na hindi ko matanggap. Minsan nagtataka ako kung ako ba ay naging isang simpleng tukso lang na dumaan sa buhay niya. Ang init ng gabi na iyon ay tila naglaho sa isang kisap mata. Kung noon ay tinitigan niya ako na may kakaibang lakas, ngayon ay tila ako'y isang hindi nakikitang bagay na hindi niya naisin. Mas lalo pang naging mahirap ang sitwasyon nang magsimula si Ma'am sa pagiging sobrang malambing kay Sir Marco. Hindi ko alam kung anong nangyayari, ngunit ang lahat ng mga bagay na dati ay natural at komportable, sa kanilang dalawa ay tila nagbago. Madalas ko silang makita na magkasama, nagbibiruan, nagsasabihan ng mga paboritong biro, at ang mga tingin nilang magkausap ay puno ng pag-ibig. Lahat ng ito ay nakakabighani at sa isang paraan, ramdam ko ang sakit na pumapait sa aking dibdib. Ako, na dati ay bahagi ng kanilang mundo, ngayon ay napapabilang lang sa mga sulok ng kanilang mga buhay, isang hindi nakikitang anino na wala ng puwang. Hindi ko maiwasang mag-isip. Paano kung hindi nga ako naisip ni Sir Marco? Paano kung ako lang ang nag-isip na may nangyari? Paano kung isa lang akong pagkakamali na dumaan? Ang mga tanong na yon ay patuloy na umiikot sa aking isipan. At ang bawat saglit na nakikita ko silang magkasama ay nagiging masakit para sa akin. Sa mga sandaling iyon, ang katawan ko ay parang may sarili ng damdamin. Isang malalim na kalungkutan na hindi ko kayang itago. Sa bawat sandaling dumadaan ako sa harap ni Sir Marco, ang mga mata ko ay puno ng tanong, ngunit wala siyang binibitawang kahit isang salita. Hindi ko rin alam kung paano ako magpapatuloy sa ganitong sitwasyon. Para bang napaglaruan lang ako at ako ang naiwan na sugatang puso. Si Ma'am naman, na dati ay hindi ko nakita sa ganitong paraan, ay naging mas maligaya at mas malapit kay Sir. Minsan, naiisip ko, paano ko ba siya haharapin? Paano ko ba haharapin ang sitwasyon na ito na tila ko lang ang nahulog? Ang mga tanong na ito ay patuloy na pumapait sa aking puso. Ngunit wala akong lakas na itanggi. Ang mga gabing hindi ko na kayang balikan. Ang mga pusong nawalan ng hangin. At ang mga tingin na puno ng pangarap. Lahat ay naging isang malupit na pagninilay. Ang mga araw ay tila nagiging magaan sa harap ng iba. Ngunit sa akin, ang bawat galaw ko ay puno ng pangarap na hindi natupad. Si Sir Marco, na dati ay nagbigay liwanag sa aking mundong puno ng dilim, ngayon ay parang isang hindi maabot na bituin. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya pagkatapos ng gabing iyon. Bawat galak na nararamdaman ko noong una, ngayon ay isang malupit na alaala na nag-iiwan ng sugat. At si Ma'am, hindi ko alam kung anong nangyayari. Siya,
na parang wala lang sa lahat ng nangyari ay biglang naging tahimik at seryoso. May mga pagkakataong nagtataka ako, baka alam niya. Baka may nararamdaman siya na hindi ko kayang ipaliwanag. Bawat tingin niya sa akin ay parang may mga mensahe na hindi ko kayang maintindihan. Tila ba ang mga mata niya ay naglalaman ng mga tanong, ngunit hindi niya tinatanong ang mga iyon. Para bang may mga lihim na nakatago sa kanyang mga mata at habang ako ay naglalakad na may kabiguan, siya naman ay tinitingnan ako ng may kabigatan. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Ma'am sa mga susunod na araw. Hindi ko na kayang makita siya sa ganoong paraan. Ngunit hindi ko rin kayang ilabas ang sarili kong mga nararamdaman. Sa isang gabi, habang si Sir Marco ay wala sa bahay dahil sa isang business trip, si Ma'am ay lumapit sa akin na parang may nais sabihin. Hindi ko alam kung anong nangyayari, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng malalim na kahulugan. Yula, maghapon ka na bang walang kasama? Gusto mo bang mag-dinner tayo? Tanong niya sa isang malamlam na tinig. Ako'y natigilan. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang iparating. Hindi ko kayang sagutin siya agad. Ang pakiramdam ko ay parang may isang malamig na hangin na dumaan sa aking katawan, nagiiwan ng mga hindi kayang ipaliwanag na emosyon. Gusto ko sanang tanungin siya kung may alam siya, ngunit hindi ko kayang buksan ang pinto ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Nagkaroon kami ng hapunan na tahimik. Habang kami ay magkasama, ramdam ko ang bigat ng atmosfera sa paligid namin. Tila ba may mga salitang hindi nasabi, at ang mga mata ni Ma'am ay hindi ko maiwasang tingnan. Hindi ko alam kung siya ba ay may nararamdaman, o kung ako lang ang nagpapanggap na may nangyari sa pagitan namin ni Sir Marco. Si Ma'am ay malakas ang presensya, at sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay siya na ang may hawak ng mga piraso ng aming buhay. Hindi ko rin kayang sagutin ang mga tanong na naglalaro sa aking isipan. Bawat sandali na magkasama kami ni Ma'am ay nagiging masalimuot at mas lalong tumitindi ang kaba sa aking dibdib. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw. Kung kailan ko aaminin ang lahat o kung itatago ko na lang sa dilim ng gabi ang mga lihim na ito. Ang mga gabi ay puno ng hindi nasabi. At ang bawat araw ay nagiging mas mahirap. Ang mga pagkakataon na kami ni Ma'am ay magkasama ay puno ng mga tanong, ngunit walang sagot. Ang mga pakiramdam ko ay tila nauurong, ngunit ang isang bagay ay sigurado. Ang mga consequences ng gabing iyon ay hindi ko na kayang balikan. Ilang beses ko na rin inisip na baka ang lahat ng ito ay isang malaking kalokohan, na ako lang ang naging biktima ng isang laro na wala naman akong kaalaman. Ang mga gabing iyon, ang mga halik ni Sir Marco, at ang mga titig na nagpatibok sa puso ko, tila naging isang panaginip na hindi ko kayang ipaliwanag. Hanggang sa ngayon, ang mga alaala ng gabing iyon ay tila isang apoy na hindi ko kayang patayin. Pero paano ko ba talaga nararamdaman? Ang mga tanong ko sa sarili ko ay hindi natatapos. Minsan, naiisip ko, baka nga hindi ko lang siya gusto. Baka ito ay pagmamahal. Oo, pagmamahal. Pero paano ko ba malalaman kung pagmamahal ito o isang pagkakamali lamang? Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitindi ang distansya namin ni Marco. Parang wala na akong lugar sa mundo niya at ako'y naging isang hindi nakikitang anino. Pero bakit ganito ang nararamdaman ko? Bakit ang bawat galak na naramdaman ko noong gabing iyon ay tila unti-unting nagiging sakit na hindi ko kayang itago? Habang tumatagal, nagiging mas malinaw sa akin na hindi lang basta init ng katawan ang naramdaman ko. Hindi ito isang simpleng pagkatalo sa pagnanasa. Hindi ko kayang tanggapin na ang lahat ng ito ay isang laro lang sa pagitan ng isang mayaman
at isang tulad ko na isang simpleng kasambahay. Minsan, naiisip ko, baka ako lang ang nasa isang ilusyon, na ang lahat ng ito ay bahagi ng isang masalimuot na laro ng kapangyarihan at kasakiman. Ngunit habang nag-iisa ako sa aking mga saloobin, napagtanto ko na may halaga rin ako. Na hindi ko dapat hayaang maging parte ako ng isang laro na hindi ko kayang kontrolin. Hindi ko alam kung paano ko ito nahanap, ngunit ang bawat araw ay nagsisilbing pagkakataon para magbago. Hindi ko alam kung paano ko dapat simulan, ngunit sa bawat araw na lumilipas, natututo akong pahalagahan ang sarili ko. Sana, sa mga susunod na araw, ay matutunan ko kung paano tanggapin ang lahat ng ito. Kung ano man ang nangyari, ito ay nagbigay daan para magbukas sa akin ang mga bagong pananaw. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap para sa amin ni Marco o kung may kinabukasan pa kami. Pero isang bagay ang sigurado, natutunan ko na ang pagmamahal ko sa kanya ay hindi lang tungkol sa pisikal na nararamdaman ko. Ang pagmamahal na iyon ay mas malalim pa, at kasabay ng pagmamahal na iyon ay ang proseso ng pagtanggap sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano magsisimula. Pero sigurado akong hindi ko na muling isusugal ang aking puso sa mga laro ng mga taong hindi kayang magbigay halaga sa akin. Siguro, ito na ang simula ng bagong pananaw ko sa sarili ko at sa mga bagay na mahalaga sa buhay. Ang mga araw na lumipas ay puno ng pag-aalinlangan at takot. Sa bawat galak na naramdaman ko, lumilitaw ang pangambang nagiging isang sakit na unti-unting sumisira sa akin. Ngunit hindi ko kayang magpatuloy ng ganito. Kaya nagpasya akong gawing misyon ng paghanap ng mga sagot. Kahit ako'y patuloy na iniiwasan ni Marco, hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Laging may pagkabalisa na nagbabalik sa akin sa mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Isang gabing iyon, habang naroroon ako sa kusina at nag-aasikaso ng mga gamit, narinig ko ang boses ni Ma'am at Marco. Hindi ko sinasadya, ngunit nang mapansin ko sila, nagsimula akong magdahan-dahan, tahimik, upang mas madinig ang kanilang pag-uusap. Sa simula, akala ko'y tungkol lang sa mga business na kailangan nilang pag-usapan. Ngunit hindi ko inaasahan na sa pagdinig ko, ang buong mundo ko ay biglang nagbago. Lumabas ang mga salita na nagpatibay sa lahat ng hinala ko. Alam ko naman, sabi ni Ma'am na may halong pagkaaliw, hindi naman siya makakaligtas sa mga tingin ni Marco. Sigurado akong hindi mo siya kayang iwasan. At naramdaman ko na para akong tinusok sa puso ng mga salitang iyon. Mabilis akong umalis mula sa kusina at nagtago sa isang sulok ng bahay. Hindi ko kayang makinig pa, pero ang mga salitang iyon ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Ma'am, alam niya. Alam niyang may nangyari sa pagitan namin ni Marco. At mas masakit pa, ang ideya na maaaring siya mismo ang nag-udyok sa lahat ng ito. Naramdaman ko ang mga puwersa ng galit, takot, at kalituhan na nagsimula ng maglaho sa loob ko. Paano ako naging ganito? Paano ko nakalimutan ang halaga ko? Muntik na akong mawalan ng lakas ng loob. Bago pa man ako tuluyang mawalan ng ulirat, narinig ko ang mga susunod na salita ni Marco. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, Ma'am. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ang lahat. Hindi ko kayang tanggapin ang mga narinig ko. Ang mga nararamdaman ko para kay Marco ay tila wala na sa kanyang isipan, at sa halip, naging laro lamang ako sa mga mata nila ni Ma'am. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko kayang patagilid na lang tanggapin ang lahat. Ang mga narinig ko ay nagsilbing isang gabay para sa akin. Hindi ko alam kung ano ang magiging epekto nito sa buhay ko. Pero kailangan kong magdesisyon kung lalaban ba ako o mananahimik na lamang. Puno ako ng galit at kalituhan. Ngunit ang pinakamalaking tanong ay, makakayanan ko bang harapin sila o hahayaan ko na lamang na magpatuloy ang laro ng pagkukunwari?
Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa mga susunod na araw. Pero isang bagay ang tiyak. Hindi ko na kayang patagilid na lamang mag-obserba. Kailangan kong harapin ang katotohanan at kahit paano ang mangyari, kailangan ko nang malaman ang lahat ng mga sagot. Hindi ko alam kung paano ko nahanap ang note na yon. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung bakit ko hinanap ang mga bagay na hindi ko dapat makita. Ngunit nang magbukas ako ng drawer sa guest room, doon kung saan ang lahat ay nagsimula. Nahanap ko ang isang sulat na hindi ko kayang ipaliwanag. Lihim na nakaipit sa ilalim ng ilang papel, isang sulat na tila itinago ni Ma'am para sa isang pagkakataon. Ang sulat na iyon ay nagbukas sa akin ng isang katotohanang hindi ko nais madinig. Ang mga salita sa sulat ay nagpatibay sa lahat ng mga hinala ko. Ma'am ay hindi nagulat. Alam na pala niya. Ang bawat galak, ang bawat tanong, ang bawat pagsubok na naramdaman ko, tila isang palabas lamang sa mata ni Ma'am. At ang pinakamalala, ang mga detalye ng sulat na nagsasabing, siya pala ay ginagamit, ako. Hindi lang ako isang object of desire sa mata ni Marco. Ako ay isang piraso ng laro sa mga kamay ni Ma'am. Lahat ng nangyari, mula sa bawat tuksong naramdaman ko, hanggang sa bawat paghikbi ng aking puso, ay parte lang ng isang mas malaking plano. Mabilis akong lumabas ng kwarto, tinatanggal ang sulat sa aking kamay, at umaasang mali lahat ng nakita ko, ngunit hindi ko kayang magpanggap. May mga kasinungalingan na hindi ko na kayang itago pa. Sinubukan kong makipag-usap kay Marco. Gusto kong itanong ang lahat. Itanong kung ito ba talaga ang nangyari. Kung ako ba ay nagkamali. Ngunit bago ko pa siya mahagilap, bigla na lang siyang hindi na makita sa bahay. May mga hunch na ako, ngunit hindi ko na kayang maghintay pa. Hindi ko alam kung paano nangyari, ngunit siya na ang unang dumating sa akin. Ma'am, hindi ako makapaniwala. Hindi ko alam kung anong pakiramdam ang dumapo sa akin nang marinig ko ang boses niya. Tinutok ang mga mata ko sa kanya, at naramdaman ko ang kanyang malalim na titig na parang may hindi magandang balita. Alam ko na, Yula, ang kanyang mga salita ay may kabigatan. Alam ko ang lahat, hindi mo kailangang magtaka pa. At doon, nagbukas ang lahat ng pag-aalinlangan na matagal ko nang pinipigilan. Sa mata ni Ma'am, tila hindi lang ako isang kasamahan sa bahay, kundi isang susi sa kanyang plano. Hindi ko kayang tanggapin, hindi ko kayang maintindihan. Ang lahat ng nararamdaman ko, ang pagmamahal kay Marco, ay nabanggit lang pala dahil sa isang mapanlinlang na laro ng kapangyarihan. Si Ma'am, sa kanyang katahimikan at pagkamahinahon, ay isang taong may mga lihim na hindi ko kayang maabot. Hinihingi ko ang katotohanan, ngunit hindi ko kayang tanggapin ang kanyang sagot. Ginamit kita, Yula. Ang mga salita ni Ma'am ay sumundot sa aking kaluluwa. Ginamit kita para maging piraso sa laro namin. Marco at ako, matagal na kaming naglalaro. At ikaw? Hindi ka special, Yula. Isa ka lang sa mga pawn ko. Hindi ko na kayang magsalita. Ang nararamdaman ko ay hindi na lang galit, kundi isang malalim na sakit. Hinugot ng mga salitang iyon ang huling piraso ng pagkatao ko na natira. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Galit? Takot? O isang magkahalong pagkatalo at panghihinayang? Ang mga damdamin ko para kay Marco, akala ko ito'y pagmamahal. Ngunit sa huling pagkakataon, natutunan kong baka hindi lang yon. Ang lahat ng ito ay bahagi ng isang masalimuot na laro ng kapangyarihan at hindi ko na alam kung paano ako makakalabas. Habang nakatayo ako roon at nararamdaman ko ang malamig na hangin na dumadaan sa kwarto, alam kong may isang bagay na hindi ko kayang tanggapin. Ang tanging pagmamahal ko kay Marco ay marahil isang pagkahulog sa ilalim ng isang mapanlinlang na laro.
At sa sandaling iyon, ang mga sagot ay nagbigay sa akin ng isang bagong tanong. Paano ko ba bawat hakbang ko papunta sa kwarto ni Ma'am at Marco ay parang ang bigat ng mundo ko. Alam ko na ang lahat, ang mga lihim, ang mga pagkakamali, at ang masalimuot na laro na itinakda nila para sa akin. At ngayon, kailangan ko nang malaman ang lahat mula sa kanilang mga bibig. Hindi ko na kayang magtago pa, at hindi ko kayang magpatuloy sa buhay na ito nang walang kasiguruhan. Nang pumasok ako sa kanilang kwarto, tahimik silang nag-aabang. Nararamdaman ko ang tension sa hangin. Si Ma'am, ang kanyang mga mata ay puno ng imbitasyon at kontrol. Si Marco, bahagyang nag-aalangan, na parang hindi pa siya handang harapin ang mga paratang ko. Sa gitna ng katahimikan, nagsalita ako. Gusto ko ng katotohanan. Ang sinabi ko, ang boses ko ay malakas, ngunit ang puso ko ay maluwag na sa takot. Alam ko na lahat ng nangyari. Alam ko na kung paano akong ginamit niyo. At gusto ko ng sagot. Lahat ng tanong ko, gusto ko ng mga sagot. Si Marco ay dumapo ang tingin sa akin. Tila may isang kilig na hindi ko maipaliwanag. Pagkatapos ng ilang saglit na katahimikan, nagsalita siya. Yula, hindi ko kayang magsinungaling pa. Sabi niya, ang boses niya ay malambot, puno ng pagkalito. Noong una, gusto ko lang na hindi mangyari ang lahat ng ito. Hindi ko alam kung anong nangyari. Ngunit ang totoo, may naramdaman ako para sa'yo. At hanggang ngayon, hindi ko kayang tanggapin na nangyari ito. Hindi ko siya tinignan ng masama. Sa halip, parang may pagkaawa sa puso ko. At bakit hindi mo ako nilapitan? Bakit hindi mo ako pinili? Dahil natatakot akong mawalan ng lahat. Ang sagot ni Marco, ang mga mata niya ay napuno ng guilty na kislap. Si Ma'am, siya ang buhay ko. Kung hindi ko siya pinanatili, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Hindi ko kayang iwan siya. Nakatingin ako kay Ma'am, at siya ay nagsimula ng magsalita. Oo, alam ko na may nararamdaman kayo sa isa't isa, ang sabi ni Ma'am. At ang kanyang tono ay hindi galit, kundi tila nagmamasid lang. At oo, ginamit ko si Yula. Ang lahat ng ito ay isang laro, pero hindi ko ginusto ang mangyari ito. Alam ko na may makakamtan akong kontrol, at si Marco, nagiging sunod-sunuran siya, pero siya pa rin ang aking asawa. Ang lahat ng ito ay ginagawa ko para mapanatili siyang malapit sa akin. Ang sakit ng mga salita niya ay hindi ko kayang tanggapin. Ako na lang, palaging nasa gilid, hindi nakikita bilang isang tao kundi bilang isang gamit na ginagamit nila para magtagumpay. Minsan, akala ko'y ako na lang. Ngunit sa huli, isa lang pala akong instrumento sa kanila. Sa isang iglap, naramdaman ko ang napakabigat na presyon sa aking dibdib, pero hindi ko na kayang magpatuloy. Hindi ko na kayang maglaro sa kanilang mundo ng kasinungalingan. Hindi ako pwedeng maging bahagi ng isang laban na hindi ko kayang manalo. Hindi ko kayang magsinungaling sa sarili ko. Hindi ko na kayang magpatuloy. Dito, ang nasabi ko. Ang mga mata ko ay puno ng determinasyon. Hindi ko kayang manatili sa mundo nyo. Kung kayo ang gusto nyo, edi kayo na lang. Hindi ako ang lalapit sa iyo, Ma'am. At hindi ko na kayang maging bahagi ng laro nyo, Marco. Ang mga mata ni Marco at Ma'am ay hindi kayang magtaglay ng mga salitang nararamdaman nila. Ngunit hindi ko na pinansin. Ang nararamdaman ko ay mas matimbang sa anumang bagay na kanila. Dahil sa lahat ng ito, natutunan kong hindi ko kailangang magsama ng mga taong hindi ako pinapahalagahan. Hindi ko kailangang maging bahagi ng isang plano na hindi ko alam kung saan papunta. Ang tanging bagay na mahalaga sa akin ngayon ay ang sarili ko.
at kung paano ko matutunan ang lumayo mula sa sakit na dulot ng kanilang kasinungalingan. Naglakad ako palabas ng bahay. Hindi sa takot, kundi sa lakas ng loob. Hindi ko na kailangan pang magpatuloy sa isang mundong wala akong halaga. Ako na ngayon ang magmumulat sa mga mata ko at maghahanap ng mas maliwanag na landas. Ang pagkakataon para sa sarili ko, para sa tamang pagmamahal, ay hindi ko nahahayaang maglaho pa. Mga kasirin, sana'y naging gabay sa inyo ang kwentong ito sa pag-unawa ng mga desisyong may malalim na epekto sa ating buhay. Minsan, ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagtanggap sa sarili at pagpapasya ng tama para sa ating kapakanan. Huwag kalimutan, ang bawat hakbang ay may kalakip na aral. Hanggang sa susunod, paalam.